Magandang hapon po sa ating lahat. Assalamualaikum wakarabatu. Wakabatu. Piyesta po sa ating mga kapatid na mga Muslim. Ano ba yun? Eid al-Fatah. No? At binabati ko po ang lahat at nasa matagumpay ang pagdiriwang ng kapistahan sa inyo ngayon, sa atin. Ngayong hapon po, gusto ko lang pong ibahagi sa ating lahat, sa inyo, ang mga nagiging mensahe ko rin sa amin pong ginaganap na every evening street preaching, kumbaga. Pero ang binibigay kong mensahe ay educational na kumbaga guidance and counseling. Ang ano rin naman kasi ng mga Japanese, they speak with their own language, their own culture, their traditions, and they know kung paano nila ilalahad yung gusto nilang malaman, matutunan ng mga kapwa nilang Japanese. But my direct object are those foreigners, gaijin, kung tinatawag dito, foreigners, gaijin. Dahil sa English nga ang medium of communication ko. And then sa mga nakalipas na araw, tulad na lang kahapon, ang tema was to stop persecutions and give freedom for believers in their own walk of spiritual or religious affiliations. So, may mga persecutions ngang nagaganap, pero behind the scene, andun pa rin yung mga gusto nilang talagang idea lang na mangyari. Kaya nga, kumbaga sa Second World War, sumuko na rin yung mga Hapon doon sa Amerika pagkatapos ng mabumbahan ng Amerika yung Japan. At doon nga sumuko dahilan sa ayaw nilang puro na lang kasawian na rin lang at mga pagtatalo ang nasa lahat-lahat, o haharapin ng lahat-lahat. Pero ito nga, sa likuran nito, dapat intindihin natin din na meron pa rin mga, kumbaga, yung behind the scene, kailangang matingnan din kung ano yung mga naging role ng mga tao doon sa likuran dahilan sa hindi lang naman po yung mga nasa entablado, mga frontliners, ang gumagawa ng kasaysayan. Ang tinutukoy ko po rito ay sa istorya man, kung sa kasaysayan man, kwentuhan man, merong mga nakikita nating kamalian na kailangan ding ayusin. Pero nangyari naman yung kasaysayan na yon, and we learn lessons from those past. Paano natin yon mabibigyan ng, kumbaga, isa pang pagkakataon para maituwid natin yung mga pangyayari. So, ang isang tinutumbok ko ngayon, yung kamalian ay dapat ding huwag husgaan kundi tingnan mabuti kung paano ba pagsisihan yun, meron nga ba talagang aral na mapulot doon, at kung paano ituwid ang landas. So, iniisip-isip ko kung ideolohiya ba talaga ang magiging instrumento para sa pagkaroon ng kapayapaan, or ano pa bang isa? Ideolohiya? Hindi naman siguro mga material things, technology, economy. May contributions man, pero hindi pa rin yun ang eternal, kasi nawawasak naman yung halimbawa.
bridge, no? Tulay na kahit na i-donate mo man, pagdating ng mga kalamidad, pwede pa rin masira yun. No? Economy, nagdidepende rin yun sa mga iba-ibang bansa. No? Halimbawa nga sa dolyares, no? Ito na yung mga issue nga sa taripa. No? Pero kung titingnan pa rin natin yung prinsipyo, no? Kasi may vision may plano. No? Kung may tagapaglikha, meron na siyang iniisip kung saan at ano talaga ang gusto niyang matumbok or matupad. No? Ika nga. So, nagkaroon ba ng pagkakamali? Paano ituwid ito? At kung maayos man ito, ano ang dapat gamitin? Siguro merong prinsipyo, no, na nakabase sa plano. No? Siguro yun ang matawag nating formula kung paano marating na makamit yung plano ng may likha. So, tinignan ko rin, inisip-isip ko rin, ano yung prinsipyo? Siguro sa prinsipyo naman, may katotohanan, may truth kung baga. Kaya kung prinsipyo, principle plus truth. Principle plus truth. Andun na siguro yung pagmamahalan Love. Principle plus truth is love. Okay, truth. Kung nagkamali man, may prinsipyo naman Pero kung nagkamali, andun yung katotohanan, merong paraan na magkaroon ka ng repentance, realization mo, kung makita mo talaga ang prinsipyo, and you will surrender. You ask for forgiveness, and love will be the bottom line if you will be forgiven. Worth naman siguro lahat-lahat na magkaroon ng forgiveness Medyo may kalaliman man ito, pero mga realizations ko at reflections ko rin, sa mga dasal ko na rin, na meron na rin namang mga bagay-bagay na pwede nating ayusin talaga. Kasi wala rin nangyayari sa mga communism. Of course, ang mga communist tao rin yun nagkakamali. Pero ideologically, there is a creator. And it doesn't mean na material things na lang talaga ang magiging forever. Ang basihan ng pag-unlad. So, it's not atheism, it's not materialism, but also, we have to consider everything. Hindi lang dito sa mundong ibabaw, pati na rin kung saan tayo nanggaling. Kung saan man nanggaling talaga ang kalikasan, ang mga nilikha, may tagalikha, may likha, the origin. Kaya tumbukin natin ito. Hindi lamang sa sarili natin, kundi sa bansa, nation to nation, or even within a nation. Kasi maraming nag-aawayan o nagsalpukan ng mga ideologies makabayan, ng mga left-winning daw, mga communism, democratic na medyo may pagkamakasarili na rin, kailangang ayusin. There should be a harmony between. And isa dito yung love. Saan galing yung love? Doon sa itaas. So, may principle ang democracy, and then may truth din. Kung talagang dinidebate ng kabila kung ano yung totoo, so principle plus love, dapat magkakaroon ng love. That means the existence, the unity, the union will be God-centered, love-centered. Ito yung isang nakita kong magandang ipabatid. Kaya nga lamang
I don't know kung makuha ito ng mga Hapon kasi medyo may filosofiya talaga ito. And yung mga audience naman doon, no, mostly may mga guranggets na rin, may mga passers-by na mga estudyante galing schools, pero Friday ngayon, magsiuwian na yung mga employees, and we hope na in our area, in our venue, magkaroon din kami ng mas malaki pang audience. Kahapon, one great thing is may isang Spanish na talagang nakinig naman doon sa English ko, kasi tourist nga siya, and then one day lang naiikot na niya yung halos buong Tokyo, buong Japan, excuse me. Pero kahapon dito siya sa Nagano, and then nakita niya kami nung nag-i-speech nga ako doon. Huminto siya, nakinig siya, nakita ko, Westerner. And then nung andun pa rin, nilapitan na ng mga kasamahan ko. Ayun, hindi naman masyadong marunong mag-English yung kasamahan ko. Kaya, nung matapos yung speech ko, at kami rin lahat, ayun na, nilapitan na namin siya, inanyayahan namin siya dun sa group pictorial namin, and he was so open-minded. And sabi nga niya, he likes the message, and he wants to know more kung ano yung mga, kung bakit nga, ano nga ba yung mga nag-udyok sa amin na magsalita sa ganoon. Kasi nga, non-Christian naman ang Japan, and more na sa technology, works, at saka nakalimutan na yung family, kaya nag-bottleneck na ang population dito sa Japan. Kaya we tried to open more their hearts, their mind, tungkol sa mga ano talaga ang dapat at purpose of a family, of having a family, of taking responsibility. Well, pasensya po mga ka-sunset, medyo philosophical lang ang ko ngayon, ang sharing ko ngayon. Ito nga, medyo formal attire ako ngayon para baka maging number 1 or number 2 speaker ako ngayong hapon na ito. Malapit na rin, susunduin ako maya-maya. Maraming salamat po. Dito na lamang po si Sir Cutaylo sa ating Sunset Moments. Sukran.